Ito yung good news mga kababayan. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos nakapag-secure na pala ng business deals with the Chinese companies para sa mas mababa po na presyo ng mga fertilizers. So with this mga kababayan, inaasahan natin na malaking tulong po ito sa ating mga local farmers. Kasi yun ang problema po ng mga magsasaka. Mahal mga kababayan yung abono nila, yung bili. Kaya nalulugi sila. Pagkatapos, bibili ng mga trader sa kanila kasi may utang sila mga kababayan. Nangangapital na yung mga traders. Pinapautang sila ng fertilizers. So, with that, indebted sila siyempre. Ang kondisyon sa kanila mga kababayan, pauutangin sila ng fertilizer so long lahat ng produce nila dadalhin nila doon sa nagpautang sa kanila ng abono na mga traders. At yung mga traders siyempre yung nagdidikta kung magkano lang yung presyo ng palay na ibibenta ng mga farmers sa kanila. What? Yan ang dahilan po kung bakit mahal ang presyo ng bigas. Because of price manipulation nito pong mga traders. Kasi wala man magawa yung mga farmers. Saan man nila dadalhin, wala man silang kapital. Di ba? Kaya napakaganda po ito na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para mawala po sa kontrol ng mga traders yung ating mga local farmers from the clutches nitong mga ganid. What? Di ba? Itong mga ganid na mga traders po. So sabi rito, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has secured business deals with Chinese companies that will lower the prices of fertilizer, sabi po ng Palasyo Malacanang. Sa statement na pinalabas ngayon pa lang po, the Presidential Communications Office said Marcos had a roundtable discussion with chief executive officers from the agribusiness sector in Beijing, mga kababayan, noong January 5. During this meeting, Marcos expressed appreciation to two Chinese fertilizer manufacturing companies that have signed a cooperation agreement with Philippine International Trading Corporation to ensure sustainable supply of much needed fertilizers and at reasonable prices. So ito po parte ng food security program ng atin pong pangulo. The sustained supply of reasonable prices ng abono. The palace added that Marcos said the cost of agricultural inputs, including fertilizers, has become prohibitive and unaffordable for our local farmers. Kaya hindi na ganahan, discourage masyado yung ating mga local farmers na magpatuloy pa sa pagsasaka. Kasi wala man silang kita na malaki na nakukuha. Lahat na lang po pambayad sa mga farm inputs. O di ba? Worse, pag tinamaan pa ng calamity, ng bagyo, ng baha, ng drought, lugi. Sino pa yung babalik sa pagbubungkal ng lupa? Kaya yung mga farmers natin, aging farmers na, yung mga kabataan, ayaw na po. Ayaw nang magtanim. Lahat na sa information technology. Napakabigat ng trabaho ng mga farmers. Exposed ka sa init, exposed sa ulan. Pagkatapos
wala man silang maiuwi man lang mga kababayan para sa family. Logi. At hindi sila mga kababayan, nahirapan sila na mapag-aral yung kanilang mga anak. Di ba? Kasi mahina yung kita. So sabi rito sa balita, the President said, "We look forward to a steady supply of fertilizer inputs needed by our farmers through these agreements." Meanwhile, mga kababayan, Marcos has assured the Chinese business leaders that the government will continue to support their endeavors in the country. The Philippine Economic Management Team, including the Department of Agriculture, will serve as your focal points of contact for any concerns regarding doing business and expanding your commercial footprint in the Philippines, sabi po ng ating Pangulo. So ito po yung mga magaganda na business deals na iniuwi ng ating Pangulo from his state visit doon po sa China. And sana po, Mr. President, isa pa sa nangyayari kasi in the field, kaya yung ating mga farmers ay discourage masyado na mag-engage po sa farming kasi yung mga produce po nila ang bilis sa ang bilis sa market, mura. Yan ang problema po. Yung mga farm produce nila binibili ng mga traders po, Mr. President, mura. Pagkatapos, pagdating sa market, mahal na yung bili ng mga consumers. O, di ba? So, ano niya, Mr. Maravillas, ang maganda niyan? Siguro, yung dati pong strategy ng tatay mo noon, di ba, very active yung mga farmers cooperatives po, para pati mga consumers magkinabang sa murang pagkain. Iyon naman ang gusto natin, di ba? To lower the price of commodities in the market. Ang problema po kasi ang talagang nagmamanipula, alam kong aware po kayo nito, Mr. President. Ang talagang nagmamanipula nito at nanginginabang ng todo yung mga middlemen. Bibili ng mga traders sa mga farmers mura yung mga farm produce nila. Pagkatapos dadaan sa ilang kamay pa. Ayun, and that's the reason why pagdating sa market yung binta mahal. What? You see? So bakit hindi po natin i-strengthen yung mga farmers cooperatives? At yung mga farmers cooperatives, hindi lang sa pagtatanim at pag-aani ng kanilang mga pananim, yung kanila pong magiging papel. Kundi pati na po sa marketing and yung pagbibenta mismo, trading, marketing and trading, sila na rin po, turuan siguro sila na maging mga negosyante through cooperatives din po. So maglagay na din sila, mag-branch out sila. Mga Mr. President, mag-branch out na din sila sa mga market mismo. Direkta na. Yung mga farmers cooperative, may outlets na sila sa mga markets mismo at pati mga mall. Tulungan ng ating gobyerno mismo through the Cooperative Development Authority. Mayroon man naman sa tayong ganyan, di ba? May agency na tayo existing na pwedeng tumulong sa kanila. Then coordinate with the malls and the LGUs na itong mga farmers cooperative mismo, sila na yung magbebenta, may outlet sila sa mga markets. O di ba? Sa bawat bayan-bayan, mayroon po para yung kadiwa. Di ba? Expansion na ng kadiwa.
O di yung kadiwa ng ng ating gobyerno mismo, directly ang suppliers galing doon sa mga farmers cooperative. So you can expand it all throughout the country. O di ba? So para hindi ganong yung presenting setup po, very limited yung mga outlets ng kadiwa. You can expand it through the establishment ng mga farmers cooperative. So initiative na ng kadiwa mismo. So bawat bayan, bawat lungsod, yung mga sentro, lagyan ng mga lagyan ng mga outlets ng ating mga farmers cooperatives, yung mga kadiwa centers, para hindi makapang-abuso, hindi makapagmanipula ng presyo ng mga basic commodities. Ito pong mga middlemen, yung mga traders po sa ating bansa. Nang sa ganon, mga kababayan, magiging mababa yung presyo. May mabibilhan ng mababang presyo ng mga commodities yung mga mamamayang Filipino. O di swak na swak sa inyo pong programa, nawala yung papel ng mga middleman na siyang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng mga bilihin, kasi tinubuan na nila ng todo at minamanipula nila yung supply. Di ba? Ayun ang nangyari sa mga sibuyas, onions. O di ba? Ano nangyari? Na-discover yung mga sibuyas, nakatago lang. Pinag-ugatan na yung mga yung mga sibuyas. Tinatago sa mga bodega, hoarding yung ginagawa po. O di mag-hoarding sila, mabubulok yung kanilang mga produkto. Pero yung mga farmers with their cooperatives na may outlet na mismo direkta sa mga malls at sa mga market, public markets sa buong bansa, o di doon na may takbuhan yung mga tao. O di ba? That solve the problem sa hoarding and price manipulation ng mga ganid na mga negosyante dito sa ating bansa. Ayos. That is the good news, mga kababayan. Dinagdagan lang natin ang hindi man po yun bagong ideya. Noon pa yan, napabayaan lang ng gobyerno. Di ba noon? Ganun naman talaga yung ginagawa noon. Nakalimutan or purposely talagang pinabayaan. Kasi, ayun, yung mga taga Department of Agriculture, inabando na yung ganong ideya, kasi siyempre yung influensya ng mga traders, malamang may tinatanggap sila sa mga traders, smugglers at mga hoarders. Wag na niya kayong magtrabaho, maghintay na lang kayo ng hulog. What? Kami na niyang bala sa inyo. Wag na kayong mamili ng palay, kami na yung mamimili. Wala man lang kayong gagawin niya, kundi uupo-upo lang kayo at you become millionaire sa walang ginagawa lang. Naghihintay lang kayo ng hulog galing sa amin, yung ATM ninyo. Ayun, corruption po ang dahilan kung bakit naging kawawa yung sektor ng agrikultura, di ba? Gano'n naman talaga eh. Ayan man lang po, mga kababayan. Maraming salamat. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.